katotohanan. Sa ato ini. Matik na! Sa paaralan. Sa ato matik na. Sa kainan. Sa ato ini, matik yan. Sa tambayan. Sa ato ini. Matik na! Kaya kung nasaan ka man, isa lang ang radio station na dapat mong tutukan. Gen 100.7 FM. 100.7 FM. We are number one. We are number one. Hey! Ang susunod na programa ay isang bayad na pagsasahing patawid. Ang pamunuan ng New Gen FM ay walang kinalaman o pananagutan sa anumang opinyon, suwestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan mula sa tagapagsalita o mga tagapagsalita ng programang ito. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programa Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, hearing your presence, no greater blessing than being with you. Hanggang Linggo. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Ngayon po ay araw ng Sabado at ako po ang inyong kasama sa araw na ito. Sister Ellen Ratoma po muli. At patuloy po na pinapaabot natin ang ating pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nakalive po ako sa aking account sa Ellen Ratoma po at sa New Gen FM 100.7. At sa mga nakatune in po sa inyo pong mga radyo, God bless po sa ating lahat. Amen. So, palain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ngayon, bago po tayo tumuloy-tuloy sa ating mga pagbati at pasasalamat sa ating mga taga-subaybay at sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ibigay ko muna ang ating mga announcement, schedule ng ating gawain pagsamba sa ating Panginoon. So, ngayon po ay araw ng Sabado, wala po muna tayong schedule ng pagsamba o church service dahil bukas po ang ating sabay-sabay na pagsamba. Simultaneous po sa 3 congregation. Alas 8 ng umaga sa lugar ng Iquirino, Bulan, Sorsogon at sa Magsaysay, Bulan, Sorsogon. Lahat po ay alas 8 ng umaga. At sa lugar po ng Santa Remedios, alas 7 po ng umaga tayo. So yan po ang schedule ng 3 congregation ng United Pentecostal Church Bulan sa ating pong pagsamba sa araw ng bukas, na araw ng Linggo, mga kapatid. So ngayon po ang pagbati sa lahat ng ating mga kaibigan, mga taga-subaybay, at pagbati sa ating pastor at sa kanyang family, Reverend Randy Rosari, at sa kanyang family, Church, Sister Maricar, sa ating church administrator, at sa lahat po ng mga kapatiran sa United Pentecostal Church, mga church leaders, prayer warriors, evangelism team. God bless po sa inyong biyahe sa araw na ito. Sa mga nakatune in na po sa ating FB Live, good morning. Ma'am Lilia Dinio, Gemma Ebres, good morning. Diyan sa Barangay Daganas. Ayan. At sa mga nakatune in po sa FB Live ng New Gen FM 100.7, magandang umaga po sa lahat. Sa mga kapatiran sa United Pentecostal Church, sa mga kaibigan po natin, sa mga taga-subaybay po natin sa buong 63 na barangay ng Bulan at sa buong province of Sorsogon at sa mga nasa FB Live, saan man dako po kayo ng mundo o ng Pilipinas, mapagpala at masayang umaga po sa ating lahat. Amen. So, nawa po ay ramdam natin ang kalakasan, kabutihan at ang biyaya ng ating pong Panginoon sa umagang ito. Ayan, so patuloy po na humahabol ang ating mga kapatid
sa ating FB Live. So, God bless po sa inyong lahat. Hindi ko pa makita yung mga iba. Ayan, Sister Angelita Liguro, good morning. Sister Myra na, ayan. Brother Andy Orozco, magandang umaga po. Sister Crestita Bugayong. So, good morning po sa inyong lahat. Ayan. So, sa mga hindi ko pa makita, pasensya na. Magandang umaga po sa lahat. Praise God. Ayan, Ma'am Michelle Una, Gracilia, magandang umaga po. Ayan, Sir Larry Chista, magandang umaga. So, sa mga nakatune in po sa New Gen FM. Amen. So, ngayon po ay magpatuloy tayo. Ma'am Marlene Marquez Navarro, magandang umaga po at sa inyong family. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, salamat sa Diyos sa bagong umaga na pinagkakalob niya sa atin, sa kalakasan, at sa kagalingan, sa may mga karamdaman. Salamat sa Diyos. At sa may mga suliranin na tinugon ng Panginoon, sa mga prayer request na mga natugon, salamat sa Diyos. Yan, Sister Milit Kaya, magandang umaga po. Sa mga mahabol sa ating FB Live, good morning sa inyong lahat. So ngayon po ay magpatuloy na tayo sa ating pinakamahalagang bahagi ng programang ito, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago yan, inaanyayahan ko po kayo na samahan po ako sa ating prayer time, mga kapatid. So please join me in our prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Manalangin tayo, mga kapatid. Hallelujah. Jesus, marami pong salamat sa umagang kaloob mo sa amin. Sa lahat po ng biyaya na patuloy mong dinadaloy sa aming mga buhay. Sa provision, sa aming mga pangangailangan. Marami pong salamat, Panginoon. Sa pagtugon mo ng aming mga prayers, marami pong salamat. At sa umagang ito, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong salita, minsan pa, kami ay dumudulog at humihiling ng pagbuhos ng iyong kapangyarihan. Idaloy mo po ang iyong kaunawaan, pagliligtas sa araw na ito. I am praying for those who are in pain. I pray for deliverance in the mighty name of Jesus Christ. Doon sa mga nakakarang. Kung ang buhay mo natin ay puno ng kalumbayan, isipin natin na hindi ang buhay ay tungkol lamang doon. Kung ang buhay man natin ay puno ng kasaganaan, kaligayahan, huwag din natin isipin na hanggang doon lang ang buhay. Okay? So, sabi dito sa Psalms 144 verse 3, Lord, what is man, that thou takest knowledge of him, or the son of man, that thou makest account of him? Man is like to vanity. His days are a shadow that passeth away. So, good morning sa mga humahabol. Ano ba ang tao upang iyong alalahanin? Ano ba ang anak ng tao na ikaw ay nag-aalala sa kanya? Ang buhay ng tao o ang tao ay katulad lamang sa wala, vanity. His days are shadow that passeth away. So, ang buhay natin sa mundong ito ay para lamang usok, para lamang singaw, na ngayon ay nandyan, maya-maya ay nawawala, mga kapatid. So, ano man ang kalagayan natin sa mundong ito, matagumpay man, kung may mga kahirapan man, may mga persecutions man, isipin natin that life is not all about this world. Sabi ng isang Bible teacher, regardless of when triumphant return happens, the reality is time is short for all of us. So sabi ng isang Bible teacher, kung ang iniisip natin ay ang pagdating ng Panginoon, na sinasabi ng Bible na palapit ng palapit at hindi natin alam kung kailan, or kung hindi man yun, maabutan natin, pero ang katotohanan na ang buhay, ang panahon para sa bawat isa sa atin ay totoong maikli. 8 years on earth is but a blink for eternity. So, ang
8 years sa atin, parang matagal na. Or even a decade, or 1,000 years, or 100 years. Kung ikukumpara natin sa kawalang hanggan, parang kisap mata lamang yun. Pakabilis nun. So, wala kung gaano man tayo katagal mabubuhay dito. Kung ikukumpara natin sa eternity, sa kawalang hanggan, iyan ay parang kisap mata lamang. So, are we doing the wise thing or the right thing? Ginagawa ba natin ang tama? Are we using our time wisely? Or ang focus lamang natin ay para sa buhay na ito? So let us evaluate ourselves, mga kapatid. Let us evaluate how we live our life. So, isang magandang pagkakataon na siyasatin natin, ano bang mga pinaggugugulan natin ng ating panahon? Kasi sobra po talagang napakabilis ng panahon. Sobra talagang kung napakahirap, ang daming timeline, ang daming mga deadline. So, parang nauubos yung time natin at hindi natin namamalayan na tayo ay, lumilipas, tumatanda, in other words. Okay? Lumilipas ang panahon na nakokonsume. Pero minsan, nababaliwala natin yung mga mahalagang bagay. At kapag nandoon na tayo sa punto na haharapin na natin ang reality that life in this world has an end, may katapusan. So pag nandoon na tayo sa punto na yon, saka marirealize ng tao na sana kung mayroon pa akong pagkakataon, sana kung maibabalik ko lang, ginamit ko yung buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon. Sana kung may pagkakataon, mas napabuti ko sana ang buhay ko. So, this is a time to make some realization of our lives, mga kapatid. Okay? So, good morning, Ma'am Risa, sa aking classmate, Sir Darwin, good morning. So, ngayon po may mga ilang points tayong i-discuss sa loob ng ilang minuto. Ang bilis nga talaga, mga kapatid, ng minuto. 5:25 na ng oras. Okay? So, sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, "For he saith, I have heard thee in the accepted time, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Pag usaping kaligtasan, mga kapatid, laging sinasabi ng Bible, now is the day of salvation. Another now sa Bible, Hebrews chapter 11 verse 1, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Pag usaping pananampalataya, ang sabi ng Biblia, now. Another now sa Bible, Jeremiah 5:24, "Neither say in thy heart, let us now fear the Lord your God." So, let us now fear the Lord our God, and that giveth rain, both the former and the latter in his season. He reserved unto us the appointed weeks of the harvest. So now fear the Lord. Now is the day of salvation. Faith is now, or now faith is. So, kung pag-usapan ng paglilingkod sa Panginoon, kung pag-usapan ng kaligtasan, kung pag-usapan ng pananampalataya, ang sabi ng Bible, it is now. Sapagkat ang tanging hawak natin na oras na tiyak ay ang ngayon. Wala na tayong kontrol sa kahapon sapagkat yun ay lumipas na. Wala din tayong kontrol sa bukas dahil hindi pa natin ito hawak. Ang tanging mayroon tayo para magdesisyon, para magpasya, para manampalataya, para ayusin ang ating relasyon sa Panginoon ay ngayon. Hindi bukas, hindi kahapon, mga kapatid. So yan po, there is a very short time to prepare for our salvation. Hindi natin alam ang mangyayari bukas, ang tanging alam natin ay ang ngayon. Pero ang Diyos alam niya, mga kapatid. So, the time for salvation is now. So, kung gusto nating ayusin ang relasyon natin sa Panginoon,
Walang ibang oras at pagkakataon na perfect para dito, kundi ngayon. Kung gusto nating ayusin ang ating pananampalataya, kung gusto nating i-connect ang buhay natin sa Panginoon, ang tamang pagkakataon po ay ngayon. Okay? So, time is short in which we must be saved if we are to save at all. So, kung gusto nating maligtas, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon tayo magsisi, ngayon tayo manampalataya, ngayon tayo makipag-build ng relationship sa ating Panginoon. For salvation is not by any means, but it is by relationship to our Lord Jesus Christ. For there is no other name given under heaven in which man should be saved except the name of the Lord Jesus Christ, as the Bible says. Okay? So, sa mga nag-iisip na marami pa akong panahon, bata pa ako para mag-asikasuhin ang paglilingkod, para asikasuhin yung mga spiritual na bagay, we cannot say that, mga kapatid. Dahil ang reality, every one of us is living in this world for such just a duration of time. We are here in such a duration of time. So, just how short the time may be in which any one of us can be saved, no one can tell. It may be measured in few weeks, hours, minutes, even a heartbeat. But at the very longest, time is short. It is very short. So, hindi natin alam kung kailan. So, hindi ko alam kung bakit ito ang message na binigay sa akin ni Lord ngayon. But I believe that this message is for all of us. Sa mga nakatune in sa FB Live ngayon, kung ngayon lang kayo nakatune in, ibig sabihin ang message na to ay para sa inyo. Para sa akin, para sa ating lahat. Dahil wala namang exempted pagdausapan sa salita ng Diyos. We are all consumers of the Word of God. And the Word of God is the message of love of our Lord. A reminder for every one of us. As nasa mundo tayo ng uncertainty, nasa mundo tayo na hindi okay. That's the reality. And we are witnessing at this very time the turn of prophetic events as the Bible prophesied. Ang mga inihula sa salita ng Diyos ay patuloy na nagaganap in acceleration kung pag-aaralan natin ang mga nangyayari sa ating mundo. Yung increase ng wickedness, yung deception ng sasanlibutan na to, yung pag-double time ng kaaway upang agawin ang kaluluwa nating mga tao. It is very obvious. Wars and rumors of wars, as Matthew chapter 24 said, ang mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, ang mga pestilences, ang mga earthquake in diverse places, calamity mga kapatid, krisis, tagutom, lahat yan ay nangyayari sa ating sanlibutan. And mind me mga kapatid, mind you mga kapatid, the enemy is against or is seeking for your soul. Ang kaaway po ay gumagawa ng paraan upang agawin ang ating kaluluwa sa kamay ng Diyos. So now is the time upang ayusin natin ang ating relationship sa Panginoon. It's not about religion mga kapatid. It's about relationship. It is about relationship with our Lord. Hindi relihiyon ang pinag-uusapan pagdating sa kaligtasan, kundi ang connection, ang relasyon natin sa ating tagapagligtas. Si Jesus ang namatay sa cross para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. And He is the way, the truth, and the light, according to the book of John. So, time is too short. Amos chapter 4 verse 12, therefore thus will I do unto thee, O Israel,
And because I will do this unto thee, prepare to meet thy God. Time is very short to prepare for eternity, mga kapatid. Time is short in which to make an adequate preparation for eternity. Preparation for eternity does not end with our being saved. So, hindi natatapos ang ating paghahanda para sa buhay na walang hanggan pagkatapos nating maligtas. Pagkatapos nating magsisi at mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, kundi ito ay nagpapatuloy araw-araw sa ating buhay. Indeed, we are saved when our sins are forgiven and we really become children of God. But our preparation for eternity is very far from complete. So, we are every day of our life, as we walk in the journey of serving the Lord, is a preparation for eternity. So, gaano ba tayo ka-ready ngayon para sa buhay na walang hanggan? Kung ngayon dumating ang Panginoon, or kung ngayon punin tayo ng Panginoon, are we ready to meet the Lord? Are we ready to stand in the judgment throne of God? That's the question for every one of us. Dahil lahat tayo ay haharap sa Kanya at lahat po tayo ay sasagot sa Kanya. So, hindi niya itatanong sa atin ano ang profession mo, ano ang mga accomplishment mo na ginawa mo para sa sarili mo, kundi ang titingnan ng Panginoon, ano ang nagawa natin na nagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Sapagkat ang sabi ng Ecclesiastes, fear God and do His commandments, for this is the whole duty of man. So, kaya nga ang sabi din ng Colossians, do all things in the name of the Lord. Kung tayo man ay nagsaserbisyo, man ang ginagawa natin, kung ang motivation natin, we are doing this for the Lord, yan yung makakount in the light of eternity, mga kapatid. Pero kung ginagawa natin just for our personal satisfaction, just for the approval of men, hindi yan kabilang sa mga preparation natin sa eternity. Pero kung ginagawa natin ng mga bagay, in the fear of the Lord, for the glory of the name of our Lord Jesus Christ, yun ang magkakaroon ng value pagdating sa eternity. Yan ang mag-contribute sa ating spiritual preparation. Kaya nga mga kapatid, ito yung temptation ng tao, di ba? Ito yung testing sa atin na minsan, we tend to do our work for us, for our own praise, para mag-iwan tayo ng magandang legacy. Tama naman yon. Pero mas napakaganda na legacy ang maiwan natin kung ang mga bagay ay ginawa natin para sa pangalan ng ating Panginoon. So, good morning sa mga humahabol sa ating apel. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Nawa po ay nagkakaroon tayo ng kumbaga, yung relationship natin sa Panginoon. Ini-evaluate natin sa pagkakataon na ito. So, this is not about me. This is not my personal message, but this is a message that God has given us for this morning para pagsaluhan natin lahat. Pagsaluhan natin ng sabay-sabay, mga kapatid, ang pagkain spiritual na inihain sa atin ng Panginoon. So, preparation for heaven begins with salvation. So, doon sa mga hindi pa nakapag-start ng preparation, the Bible says, now is the day of salvation. Paano tayo mag-prepare para sa kaligtasan natin? Sabi ng Bible, manampalataya tayo, maghingi tayo ng tawad sa Kanya, repent, believe and repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins. So the remission of sins is through the washing of our sin by the blood, which symbolic by the water, mga kapatid. Sinisimbolo sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoon. So that's iyan po ang sinisimbolo ng bautismo, yung kamatayan at yung paglibing paglubog natin sa tubig ay sumisimbolo na tayo ay nalibing kasama ng Panginoon. At pag-ahon natin, sumisimbolo ito na tayo ay muling nabuhay
kasama ng Panginoon in the new life. That's the born again experience na tinatawag din sa John chapter 3. So, being born again is not a religion. It is building. It is the way on how we are going to build our relationship with our Lord Jesus Christ. So, sa John 3:3 mga kapatid. Okay, so magpatuloy tayo. Nadadaanan ko lang yun because it contributes to our topic. Pero ang paksa po natin ngayon is time is short. Okay? So, the development of Christ-like character is not a work of a day. So, pagkatapos nating tumanggap sa Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan at nabautismohan tayo, nalinis tayo, sabi ng Bible, tayo tinuturing na bagong nilalang. At mula noon, magde-develop yung ating being Christ-like. The Christ-like character, the holiness, the righteousness of God, na di-develop sa ating mga buhay. Pero that's not a work of a day. Hindi lamang po yan isang araw. Yeah, that is a continuous process. Kaya nga hindi natin pwedeng i-judge ang bawat isa dahil may time frame ang Diyos sa bawat isa sa atin. We will just encourage one another, build one another's up, and pray for one another upang tayo ay patuloy na lumago sa grasya at biyaya ng ating Panginoon. We have not 1 hour to lose. Subalit napakabilis ng panahon, wala tayong kahit minuto na dapat sayangin mga kapatid. Is it true that we have an eternity to live in, but we have only a brief lifetime in which to prepare for it? So, mayroong walang hanggan na buhay pagkatapos ng buhay na ito. Pero mayroon lamang tayong maikling buhay para paghandaan ito. If we fail to prepare for it today, then we will miss the beautiful life in eternity. Ipo. So, mayroon lamang tayong maikling panahon upang paghandaan ang buhay sa walang hanggan. So, it depends on how we are going to use that short, brisk lifetime that we have. Mayroon lamang tayong maikli at mabilis na buhay upang paghandaan ang buhay sa walang hanggan. So, Matthew 6:20, "But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal." So, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit sapagkat doon ay walang anay, walang kalawang nasisira nito at walang kaaway na pwedeng magnakaw nito. Amen? So, how important then that we make our accumulation of this be possible? So, paano tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit? Kung gumagawa tayo ng mga bagay na makalangit. Okay. The time in which to do is so short and exceedingly short. For every wasted day, for every wasted hour, for every wasted resources, we shall be poorer for all eternity. There are some of us who will make up someday to the importance of laying this treasure up. So, we will regret for all eternity if we do not begin it now. So, yun mga kapatid. So, sabi ng Jude 1:20, "Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig ng Diyos at inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay sa walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan, pati ng damit na nadungisan ng laman." So, agawin sa apoy. So, time is too short to save souls. The opportunity to win souls is also passing by very fast. Ang pagkakataon para maligtas, ang pagkakataon para magligtas, ang pagkakataon para tanggapin ang kaligtasan ay lubhang mabilis. Kaya kung hindi natin ito bibigyan ng
puwang sa ating buhay ang Panginoong Hesukristo, mamamalayan na lang natin na ubos na ang oras natin, na hindi natin na-build ang relationship natin sa Kanya. And that's so sad. That would be the greatest regret of our lifetime forever. Kung hindi tayo mapunta doon sa piling ng Diyos, kung tayo ay mapunta doon sa impyerno. Wag din po nating akalain na ang Diyos ay masama na kapag hindi tayo sumunod sa Kanya, parurusahan niya tayo. Actually, kung hindi tayo, ang Panginoon ay namatay sa cross para iligtas tayo dahil tayong lahat, ang destinasyon naman talaga ng buhay natin ay papunta doon sa impyerno. Dahil lahat tayo ay makasalanan, sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat tayo hindi umabot sa standard ng Diyos. But the wages of sin is death, but the gift of life, the gift of God is eternal life. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, ang pagkakataon upang tanggapin ang regalo na yan ay ngayon, sapagkat ang sabi ng Bible, now is the day of salvation. Okay, sabi ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise. Hindi mapagpaliban ang Diyos tungkol sa kanyang pangako, as some men count slackness. Kung hindi katulad ng iniisip ng iba, but is long-suffering to usward. Subalit siya ay mapagpahinuhod. Not willing that any should perish. Hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, but that all should come to repentance. Kundi ang lahat ay makapagsisi. So, ang oras ng pagsisisi ay ngayon. Ang oras ng pananampalataya ay ngayon. Huwag nating hayaan na ang pagsisisi ay kung huli na ang lahat. Ngayon na tayo mag-repent, mga kapatid. Ngayon na tayo humingi ng tawad sa mga pagkakasala natin. Kung gusto nating mabago ang buhay natin, ngayon na tayo lumapit sa Panginoon. Huwag na nating isipin ang mga what if, ang mga sakana, huwag natin yan isali kapag usaping kaligtasan ang pinag-uusapan. Hindi kasali ang mga excuses, kundi ang sabi ng Bible, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Now faith is. Now fear the Lord. So, lahat po yan ay now sa Bible, mga kapatid. So, do you realize of what immeasurable value a single soul is in God's sight? Gaano kahalaga ang isang kaluluwa sa Panginoon? Ang kaluluwa mo, ang kaluluwa ko, kaluluwa nating lahat ay napakahalaga sa Panginoon. That's why nandyan ang kanyang salita, to remind us all that we have just a brief and brief time to prepare for eternity. And the time to prepare is now. Dahil napakaikli ng buhay sa mundo. Subalit, gano'n na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, ang kanyang humanity, ang kanyang pagkakatawang tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's the love of God. That's the mercy of God, mga kapatid. So now is the day of salvation. Now is the time to repent. Ngayon ang oras para magsisi. Ngayon ang pagkakataon para lumapit sa ating Panginoon. Not a year to lose. Not a week to lose. Not a day to lose. Not a moment to lose. There are souls to be saved on every hand at the time. May mga kaluluwa na dapat iligtas, kaya tayo ay magpakalakas, magpakatibay sa ating pananampalataya upang sa pamamagitan din ng ating pananampalataya, madami din ang madala natin sa kaligtasan ng Panginoon. Amen. So let us up and be at it once. So ngayon, mga kapatid, ang pagkakataon. So, sabi ng 2 Chronicles 7:14,
If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So now is the time to pray. For sabi ng Panginoon, kapag nagpakumbaba ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao ay magpakumbaba sa Panginoon. Sabi ng Diyos, patatawarin kapag nagpakumbaba at nanalangin at hinanap siya, sabi ng Panginoon, at lumayo sa mga kasalanan, I will hear from heaven. Diringgin niya tayo mula sa kalangitan. At patatawarin tayo and forgive their sins and will heal their land. So hindi lamang, we will receive the healing for our soul and for our land as well. So, pagagalingin ng Panginoon ang pagod mong puso, ang pagod mong kaluluwa, ang pagod mong buhay. Bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan. Kapag ngayon ikaw ay lumapit sa Kanya, magpakumbaba, humingi ng tawad, magsisi sa mga kasalanan. Gaano man ito kadilim, gaano man ito kaitim, sabi ng Bible, kaya Kanyang paputiin. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya, humingi ng tawad sa mga pagkukulang. Surrender your life unto Him. He is a loving God. He is welcoming you in His open arms. So in the time is too short to pray, time is too short to make a decision. We have a decision that the decision that we are going to make to serve God is a decision of lifetime. And it is a decision of eternity. Ito ay pagpapasya na panghabang buhay at pagpapasya na pangwalang hanggan. Ang desisyon na gagawin mong paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, the time for this wondrous and mighty work of praying to God is short. There are many great things wrote in prayer that must be wrote today or never. So, maaaring may mga bagay na ma-miss tayo dahil hindi natin pinahalagahan ang ngayon na binibigay ng Diyos sa atin. Huwag nating palagpasin ang pagkakataon na maglingkod sa ating Panginoon. So, and today will soon be yesterday and its opportunities also will be gone forever. Ang bawat ngayon ay magiging kahapon at ang mga pagkakataon na ibinigay ng bawat ngayon ay mawawala magpakailanman. Kapag ang ngayon ay naging kahapon, ang magagawa mo sana ngayon ay hindi na maibabalik kapag itong ngayon ay lumipas na. Okay po? So, wala nang another na August, anong petsa na ngayon? August 10? August 10, 2024. It will never come back. So, kung ngayon ka nagpasya na maglingkod sa Panginoon, remember that day. This is your birthday in the kingdom of God. Okay? The time is short and the time is brief. Let us now consider our ways. Another thing, mga kapatid, James chapter 4 verse 14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Whereas you know not that what shall be on tomorrow, on the morrow. Sabi ng James 4:14 sa English. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So that's life. It's like a vapor. It's, sabi ng Bible, ito ay isang singaw. Katulad lamang ng singaw, ng vapor, ng usok, in other words. Na ngayon, nandyan, maya-maya, mawawala. So, ganun po
a period and a little time. Tayo daw po ay nandito lamang sa sandaling panahon. Praise God. At salamat sa Diyos sa sandaling panahon na yun na binigay niya sa atin para makagawa ng mabuti, magawa ang kalooban ng Panginoon. And we must be grateful for such a short time na binibigay sa atin ng Panginoon. So, dapat din nating maintindihan mga kapatid that death rushes after us. Di ba alam naman natin na kapag tayo ay nabuhay, of course, mayroong kamatayan. So, in every day of our life, hindi natin alam kung kailan yun mangyayari. So, hindi tayo tinatakot, but that's the reality. Kaya, kung iyan ay realidad, if that's reality mga kapatid, we have to face it and we have to act for it. So, kaya nga sabi natin kanina, the time to prepare is short, so we must prepare now. So, sabi, first of all, the time is short because death is fleet-footed and is speedily pursuing each one of us. The fleetest runner will soon be overtaken by death. So kahit yung pinakamabilis na mananakbo ay maaabutan yan. We may run away from death for a while, but death beats us all on one home stretch. Yan. Death seems to you very far away today. Minsan, akala natin napakalayo, pero hindi natin maiwasan ang mga suddenly. Dahil nga maikli lang talagang panahon at ang buhay talaga natin sa mundo ay just for a season. Kaya, this is a moment of reflection, a moment of encouragement to build our relationship and our connection sa ating Panginoon. So, alam ko hindi masasayang ang mga salitang ito. Alam ko hindi masasayang ang aralin na to. At pakikinabangin natin itong lahat. So, another thing mga kapatid, sabi ng Revelation 22:20, surely I come quickly, sabi ng Panginoon. Siya ay mabilis na darating. So, Christ may come today. Hindi natin alam. Sapagkat ang sabi ng Bible, walang sino mang nakakaalam kung kailan darating. Kung kailan ang dakilang araw na yon na pinangako ng Panginoon. So the time is short because Jesus Christ is coming quickly. The very last thing our Lord Jesus Christ says in the Bible, sa Revelation 22:20, surely I come quickly. So, no one knows. But whenever that day may come, it will take many of us by surprise and overwhelm many of us with dismay. So ito mga kapatid, hindi natin alam kung kailan, pero wag nawa na dumating ang araw na yun na magugulat tayo dahil hindi tayo handa. Sapagkat ang oras para maghanda ay ngayon. So good morning sa mga mahabol sa ating FB Live. Meron na lang po tayong kunting minuto mga kapatid bago magtapos sa programang ito. So if you know Christ would come tomorrow, would you waste time as you have been wasting in last week? So halimbawa pagpalagay natin, sinabi sa atin ngayon or bukas darating ang Panginoon. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang gagawin natin ngayon? Kung bukas na darating ang Panginoon, sigurado mo, bukas na talaga. Anong gagawin mo ngayon? Pero ang sabi ng Bible, we do not know when the time is. Hindi natin alam kung kailan ang oras. So dahil hindi natin alam, ano ang dapat nating gawin? Every day, maganda tayo. Amen. Because that's the event of a lifetime. Wala yang second trip. Okay? So, it's either death or the coming of the Lord. Parehas yan, walang second trip. That is just once, mga kapatid. So, the time is short being
short because of the near approach of the loss of capacity and power. Even if Christ tarries and that lingers, there are things that we have the capacity doing. So may mga bagay na mayroon tayo, na binigyan tayo ng Diyos ng capacity na gawin natin ngayon. So gawin natin. Through the grace and mercy of our Lord Jesus Christ. So conclusion na tayo bago magtapos. Ayan. Sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Matakot sa Diyos at gawin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So marami tayong mga responsibilities dito sa mundo. Pero isa lang naman yung nire-require sa atin. Matakot sa Diyos at gawin ang kanyang mga utos. So alongside yung mga ginagawa natin, mga supporting details lang yan ng buhay. Mga ano lang yan, mga adds-on. Pero ang pinakamahalaga, magawa natin ang calling. Ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon? And all the rest are adds-on. Okay, so, maging sikat man tayo sa mundong ito, maging pinakamakapangyarihan man tayo sa mundong ito. Kung hindi tayo naglingkod sa Panginoon, all of these things are nothing. Kaya, wag tayo, kung masyado natin ginugol ang panahon natin sa mga bagay na yun, regret ang haharapin natin. So kaya ngayon ang pagkakataon para maglingkod sa ating Panginoon. Amen? So let's pray po. Manalangin tayo mga kapatid. Idulog natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise and honor and glory to Jesus. Salamat Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin sa oras na ito. Salamat po sa mga salita mo na aming napakinggan. Salamat na ikaw ay nagpapaalala sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na magamit namin ang makabuluhan ang bawat sandali na binigay mo sa amin. Marami pong salamat, O Diyos. Tinitiwala namin sa iyo ang aming buhay. We surrender our lives unto you, Lord. Tawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. At lingapin mo kami, Panginoon. Linisin mo ang aming buhay at gawin mong karapat-dapat sa iyo. Salamat po sa pangalan mong banal, Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid, mga kaibigan. Dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ng programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Dito lamang po sa himpilan ng Radyo 100.7 New Gen FM. Abangan niyo po bukas, same time, same station. God bless everyone. Una pa lang ako Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of